Sa simula ng yugtong ito, makikita si Thor Kokano habang naglalakad sa ilalim ng mga puno ng cherry blossom sa loob ng Koryo Academy. Isang babaeng nagngangalang Imari Nagakura ang lumapit sa kanya at nagpakilala. Nag-uusap ang dalawa tungkol sa kanilang nararamdamang kaba bilang mga bagong estudyante sa paaralan. Habang naglalakad, makikita ang malaking gusali ng akademya na itinayo ng Dawn Organization. Pagkatapos nito, isang anunsyo ang narinig na nag-uutos sa lahat ng mga bagong estudyante na magtungo sa main hall para sa seremonya ng pagbubukas. Sa loob ng hall, makikita ang maraming estudyante na nakaupo at naghihintay. Umakyat sa entablado si Sakuya Tsukumo, ang headmistress ng akademya na may suot na itim na kasuotan. Binati niya ang lahat at agad na ipinaliwanag ang tungkol sa screening right ng paaralan. Sinabi niya na ang taong nakaupo sa tabi ng bawat isa ay magiging kapareha nila sa isang labanan. Ayon sa kanya, ang mananalo lamang ang papayagang formal na makapasok sa paaralan habang ang matatalo ay kailangang umalis agad. Nagdulot ito ng gulat at ingay sa loob ng hall ngunit nanatiling seryoso si Sakuya. Idinagdag pa niya na mayroon lamang silang 10 minuto para tapusin ang laban at kung hindi ito matatapos sa takdang oras, parehong babagsak ang magkapareha. Sa sumunod na eksena, nagsimulang maglabas ng kapangyarihan ang mga estudyante. Makikita ang iba't ibang anyo ng kanilang blaze o ang sandata na nagmumula sa kanilang kaluluwa. Isang babaeng may kulay pilak na buhok si Julie Sigtuna, ang mabilis na nagpabagsak sa kanyang kalaban gamit ang dalawang maikling espada. Samantala, nag-atubili si Thor na lumaban kay Imari. Naglabas si Imari ng isang mahabang espada bilang kanyang blaze at sinabing kailangan niyang gawin ito para sa kanyang pangarap. Sa gitna ng tensyon, naalala ni Thor ang isang madilim na pangyayari sa kanyang nakaraan kung saan makikita ang apoy at isang batang lalaki na may hawak na espada. Pagkatapos nito, sumugod si Imari gamit ang kanyang espada. Nagulat ang lahat nang ilabas ni Thor ang kanyang blaze dahil sa halip na isang sandata, isang kalasag ang lumitaw sa kanyang braso. Sinabi ni Imari na ang blaze ay dapat laging nasa anyo ng sandata, ngunit tinawag ni Thor ang kanyang sarili na isang irregular. Sa gitna ng kanilang paglalaban, mabilis na kumilos si Thor at ginamit ang kanyang kalasag upang itulak si Imari. Isang malakas na puwersa ang nagpatalsik kay Imari hanggang sa mawalan ito ng malay. Dahil dito, formal na natapos ang laban at nakuha ni Thor ang pagkakataong manatili sa akademya. Makalipas ang ilang sandali, makikita si Thor na naglalakad sa hallway at muli niyang nakatagpo ang isang lumang kakilala na si Thora. Nagkaroon sila ng maikling pag-uusap tungkol sa paaralan at sa kakaibang blaze ni Thor. Pagkatapos nito, nagtungo si Thor sa kanyang silid-aralan. Doon ay nakita niya muli si Julie Sigtuna na nakaupo sa bandang likuran. Pumasok naman ang kanilang guro na si Rito Tsukimi na mas kilala sa tawag na Professor Bonbon na may suot na rabbit ears at maid outfit. Nagpakilala ang mga estudyante sa harap ng klase, kabilang sina Tomo Tachibana, Miyabi Hotaka, Tora, at Thor. Nang tumayo si Julie para magpakilala, tinitigan niya ng matagal si Thor bago sinabi ang kanyang pangalan. Ipininaliwanag ni Professor Bonbon ang tungkol sa duo system ng paaralan. Sinabi niya na ang bawat estudyante ay magkakaroon ng partner na makakasama nila sa lahat ng bagay, mula sa pagsasanay, pagkain, hanggang sa pagtira sa iisang kwarto. Nagulat si Thor nang malaman na ang taong nakaupo sa tabi niya sa klase ang magiging partner niya. Dahil si Julie ang katabi ni Thor, sila ang opisyal na magkapareha bilang duo. Sa sumunod na eksena, gabi na at naglalakad si Thor patungo sa kanyang bagong dorm room. Nag-aalangan siyang pumasok dahil alam niyang babae ang kanyang magiging roommate. Pagpasok niya sa loob, nakita niya si Julie na kakatapos lang maligo at nakasuot lamang ng isang malaking puting polo shirt. Nagkaroon ng kaunting kalituhan tungkol sa kung ano ang ituturing na damit pantulog dahil ayon kay Julie, sapat na ang suot niya. Pagkatapos nito, nag-uusap ang dalawa habang nakaupo sa sahig. Ibinahagi ni Julie na galing siya sa Scandinavia at ang pangalang Thor ay katunog ng Diyos ng kulog sa kanilang mitolohiya. Tinanong ni Julie si Thor kung maaari ba nitong ituro sa kanya ang ginawa nitong tira noong screening right. Ngunit tumanggi si Thor at sinabing mapanganib ito at nagbibigay ng labis na stress sa katawan. Habang nag-uusap, unti-unting dinalaw ng antok si Julie hanggang sa makatulog ito sa sahig. Binuhat siya ni Thor at maingat na inihiga sa kanyang kama. Pinagmasdan ni Thor si Julie habang natutulog bago siya nagpasya na matulog na rin para sa kanilang unang araw bilang isang duo. Sa pagsisimula ng panibagong araw, nagising si Thor at laking gulat niya nang makitang katabi niya sa kama si Julie. Agad siyang napabangon sa pag-aakalang nasa maling kama siya, ngunit napagtanto niyang nasa sarili naman siyang higaan at si Julie ang lumipat doon. Nagising din si Julie at mahinahong binati si Thor na tila walang anumang mali siya sa nangyari. Makikita ang dalawa sa sumunod na eksena habang naglalakad sa dining hall dala ang kanilang mga tray ng pagkain.
Umupo ang dalawa para kumain at maya-maya lang ay lumapit sina Tomo at Miyabi para makishare ng mesa. Napansin ni Tomo na puro karne ang laman ng plato ni Thor at agad niya itong pinangaralan tungkol sa pagkakaroon ng balanseng pagkain para sa kalusugan. Sa gitna ng kanilang usapan, naging usisa si Tomo tungkol sa sitwasyon ng dalawa sa iisang kwarto. Biglang binanggit ni Julie na binuhat siya ni Thor kagabi at magkatabi rin silang natulog. Dahil sa narinig, nagulat at namula sina Tomo at Miyabi habang pilit namang nagpapaliwanag si Thor na isa lamang itong malaking misunderstandings. Pagkatapos nito, nasa loob na sila ng silid-aralan kung saan nagtuturo ang kanilang guro na si Rito na may suot na bunny ears. Ipinaliwanag niya ang tungkol sa Lucifer, isang paraan para mapalakas ang pisikal at mental na kakayahan ng isang tao sa pamamagitan ng virus. Tinanong niya ang klase kung ano ang tawag sa anyo ng enerhiya ng kaluluwa, at sinagot ito ni Thor Asaki Aoy na ang tawag doon ay Blaze. Ipinaliwanag din ng guro na ang mga taong may kakayahang gumamit nito ay tinatawag na Exceed. Habang nagpapatuloy ang klase, makikitang nahihirapan pa rin si Julie sa pagsusulat at pag-unawa sa kanilang wika, kaya naman patago siyang tinutulungan ni Thor. Nagbabala rin si Rito na kailangang mapataas ang antas ng kanilang Lucifer sa pamamagitan ng Rite of Sublimation bago matapos ang term dahil ang sinumang mabaigo ay mapapatalsik sa paaralan. Ipinakita rin ang lakas ng isang muscular na estudyante bilang halimbawa ng epekto ng pagsasanay sa kanilang kakayahan. Makalipas ang ilang sandali, nasa training hall na ang mga estudyante para sa kanilang physical training. Dito ay paulit-ulit na humihingi ng paumanhin si Tomo kay Thor dahil sa maling akala niya rito noong umaga. Sa gitna ng kanyang paulit-ulit na pagyuko bilang tanda ng hingi ng tawad, aksidenteng nawalan siya ng balanse at bumagsak sa ibabaw ni Thor sa isang nakakahiyang posisyon. Pinanood lang sila ni Julie mula sa malayo at inakalang bahagi ito ng isang espesyal na grappling technique. Nagsimula ang sparring sa pagitan ni Julie at Tomo sa gitna ng gym. Ipinakita ang bilis at galing ng dalawa sa pakikipaglaban gamit ang kanika nilang martial arts habang seryosong pinapanood ng ibang estudyante. Namangha si Thor Asaki sa lakas ni Julie at nabanggit kay Thor na galing si Tomo sa tanyag na pamilya ng Tachibana School. Sinabi rin ni Thor Asaki na gusto niyang makasigurado na hindi mahina si Thor bago sila maging opisyal na partner para sa kanilang duo application na kailangang maisumite sa susunod na araw. Matapos ang sparring, makikitang nag-uusap sina Julie at Tomo habang nagpapalitan ng tuwalya. Inimbita ni Julie si Miyabi na makipag-sparring sa kanya, ngunit nahihiyang tumanggi ang dalaga dahil sa kakulangan ng kumpiyansa sa sarili. Nang sumapit ang gabi, naghihintay si Thor sa labas ng paliguan at muling nag-usap sila ni Julie sa loob ng kanilang kwarto habang umiinom ng tsaa. Naibahagi ni Julie na natutunan niya ang pakikipaglaban sa sarili niyang sikap at tila nag-e-enjoy siya sa bagong kapaligiran. Habang naglalakad sina Thor at Julie sa gitna ng mga namumukadkad na cherry blossom, pinag-usapan nila ang tungkol sa kanilang magiging permanenteng partner. Sinabi ni Julie na balak niyang tanungin si Tomo na maging duo partner habang si Thor naman ay nakatakda na kay Thor Asaki. Nang gabi ring iyon, muling pumasok si Julie sa higaan ni Thor. Sa pagkakataong ito, napansin ni Thor na tila nangungulila ang dalaga sa kanyang pamilya kaya naman hinayaan na lamang niya itong hawakan ng kanyang kamay habang natutulog. Kinabukasan, pumunta sina Thor at Thor Asaki sa opisina para sana isumite ang kanilang application ngunit dahil sa sobrang haba ng pila at nalalapit na simula ng klase, nagpasya silang bumalik na lamang mamaya. Nakita rin ni Thor sina Julie at Tomo na nag-uusap sa pasilyo na nagpapahiwatig na tinanong na ni Julie ang huli. Gayunpaman, nang magkita sina Thor at Thor Asaki sa tapat ng clock tower sa paglubog ng araw, napansin ni Thor si Julie na nakatayo ng mag-isa sa itaas. Agad siyang tumakbo paakyat at natagpuan ng dalaga na malungkot ang mukha. Ibinahagi ni Julie na tinanggihan siya ni Tomo dahil nauna na itong nakipag-partner kay Miyabi. Ramdam ni Thor ang bigat ng nararamdaman ni Julie, lalo na nang sabihin nito na ang tanging nais niya ay makakita ng tanawin na magpapaalala sa kanya ng kanyang tahanan sa Gimli. Sa gitna ng seryosong usapan, nagpasya si Thor na mas kailangan siya ni Julie. Sinabi niya kay Thor Asaki na hindi na niya itutuloy ang kanilang partnership at lumapit kay Julie para hilingin na sila na lamang ang maging opisyal na duo partner. Bagamat nag-aalangan si Julie dahil sa baka maging hadlang siya, tiniyak ni Thor na handa siyang protektahan ng dalaga at magtiwala sa isa't isa bilang tunay na duo. Pagkatapos nito, isinagawa nila ang opisyal na duo pledge kung saan sabay nilang inilabas ang kanilang mga blaze. Nagkahawak kamay ang dalawa habang tinatanaw ang papalubog na araw sa ibabaw ng academy na hudyat ng kanilang opisyal na pagkakaisa. Kinbukasan sa loob ng silid-aralan kung saan masayang ibinalita ni MS Rito na tapos na ang pagpili ng bawat duo. Mula noon, magkakasama na silang uupo ng kanika nilang kapareha bilang isang bagong simula.
Ipinakita ang iba't ibang magkakapareha gaya ni Thor at Julie, pati na rin ni Miyabi at Tomo. Maya-maya pa ay nagpakita si MS Rito ng isang anunsyo sa pisara tungkol sa Navgladies o ang Mockblade Battle. Ipinaliwanag niya na bawat isa sa kanila ay kailangang makipaglaban sa iba pang mga estudyante para sa kanilang unang pagsasanay sa pakikipaglaban. Sa sumunod na eksena, makikitang nag-iensayo sina Thor at Julie sa gitna ng kagubatan. Paulit-ulit na natatalo ni Julie si Thor sa kanilang paglalaban gamit ang kanilang mga blaze. Naupo ang dalawa para magpahinga at dito inamin ni Julie na medyo ilang pa ang galaw ni Thor sa laban. Sinabi naman ni Thor na hindi pa siya sanay makipaglaban gamit ang isang shield dahil mas nakatuon ito sa depensa. Nagbigay ng ideya si Julie kung paano gagamitin ng tama ang kanyang blaze para sa opensa. Hiniling niya kay Thor na subukan siyang suntukin para maipakita ang teknik. Pagkatapos nito, ipinakita ni Julie ang tamang pag-atake habang nakadepensa sa pamamagitan ng paghakbang pasulong habang hinaharangan ng atake ng kalaban. Tinawag niya itong Mjolnir, ang pangalan na ibinigay niya sa kanang kamao ni Thor. Ipinaliwanag niya na ito ang pinakamalakas na sandata ng Diyos na si Thor. Sinubukan ni Thor ang bagong teknik sa isang malaking puno at laking gulat niya nang mawasak ang balat nito at magkaroon ng malalim na marka. Napagtanto ni Thor na dahil hindi blaze ang kamao niya, maaari itong makasakit ng malala kung tatama sa tao kaya dapat lang itong gamitin kung talagang kinakailangan. Samantala, sa isang stadium habang papalubog ang araw, nakita ni Thor si Miyabi na tumatakbo sa track field hanggang sa ito ay matamba dahil sa pagod. Agad siyang pinuntahan ni Thor para tulungan. Habang pasan-pasan niya si Miyabi sa likod, nagkaroon sila ng seryosong pag-uusap habang naglalakad sa ilalim ng mga puno ng cherry blossom. Inamin ni Miyabi na nahihirapan siya sa mga pagsasanay dahil pakiramdam niya ay wala siyang espesyal na talento kumpara sa iba. Naluluha niyang sinabi na natatakot siyang mapag-iwanan ni Tomo at Julie sa kanilang pag-unlad bilang mga estudyante. Pinagaan ni Thor ang loob nito at sinabing ang pagtakbo at pagsisikap sa mga basics ay mahalaga para lumakas kahit na walang likas na talento. Nang sumapit ang gabi, nanaginip si Thor ng isang madugong pangyayari mula sa kanyang nakaraan habang siya ay natutulog. Nakita niya ang isang silid na nasusunog at mga taong nakahandusay sa sahig. Isang lalaking nakaitim ang nakatalikod habang may hawak na espadang may tumutulong dugo. Sa panaginip na iyon, may nasaktan na malapit sa kanya na naging dahilan ng kanyang matinding pagsigaw at biglang paggising mula sa pagkakahimbing. Pagdating ng araw ng Navgladies, muling ipinaliwanag ni MS Rito ang mga patakaran ng labanan sa buong paaralan. Magtatagal ang labanan ng 2 oras mula alas 5 hanggang alas 7 ng gabi sa hilagang bahagi ng paaralan. Ang bawat duo ay malayang gumamit ng kani-kanilang blaze at anumang taktika para makuha ang kalamangan. Sa gitna ng labanan, nagkasalubong ang duo ni Thor at Julie at ang duo ni Tomo at Miyabi sa loob ng isang koridor. Masayang hinarap ni Tomo ang dalawa at sinabing matagal na niyang inaasahan ang pagkakataong makipaglaban sa kanila. Agad na nagsimula ang bakbakan sa pagitan ng dalawang duo. Ginamit ni Tomo ang kanyang chain sickle blaze habang si Miyabi naman ay may hawak na malaking spear. Nagpalitan ng mga mabilis na atake sina Julie at Tomo sa mahabang hallway ng paaralan. Habang nangyayari ito, sinugod ni Miyabi si Thor gamit ang kanyang mabigat na sandata. Nahirapan si Thor sa lakas ni Miyabi pero nagawa niyang harangan ang mga serye ng atake nito gamit ang kanyang shield. Sa huli, nakakita ng pagkakataon si Thor at tinamaan ng sandata ni Miyabi na naging dahilan ng pagtatapos ng kanilang laban. Pinuri ni Thor si Miyabi sa pinakita nitong lakas bago sila naghiwalay ng landas. Pagkatapos nito, habang naglalakad sina Thor at Julie para maghanap ng susunod na makakalaban, nakita nilang nakahandusay ang maraming estudyante sa koridor na tila nawalan ng malay. Nakita rin nila si Thora na sugatan at hirap ng magsalita sa sahig. Nagbabala si Thora na isang patibong ang lahat at kailangan na nilang umalis sa lugar na iyon. Biglang lumitaw sa kanilang likuran si MS Rito na nakasuot pa rin ang kanyang bunny outfit pero may kakaibang aura. Nagulat ang dalawa nang bigla silang atakehin ni MS Rito gamit ang isang malaking itim na espada na pinalilibutan ng kulay ube na enerhiya. Dito ibinunyag ni MS Rito na siya ang may gawa sa pagpapabagsak sa lahat ng mga estudyanteng nakita nila. Ipinaliwanag niya ang dalawang mahalagang aral para sa kanila, ang blaze ay maaaring makasakit o makapatay depende sa intensyon ng gumagamit nito, at kung mawawasak ang blaze ng isang tao, maaapektuhan din ng malubha ang kanyang kaisipan o psyche. Dahil dito, nawala ng malay si Thora pagkatapos wasakin ni MS Rito ang sandata nito. Sinubukan ni Thor at Julie na lumaban pero mabilis silang nasugatan sa bilis ni MS Rito. Nagawang hiwain ni MS Rito ang kamay ni Thor na ikinagulat nito dahil hindi dapat nakakasugat ang mga blaze sa ganitong paraan sa loob ng paaralan.
Patuloy ang panunuya ni MS Rito kay Thor habang tinatawag itong mahina at walang silbi. Habang ipinagtatanggol ni Thor si Julie mula sa mga susunod na atake, naalala niya ang kanyang matinding hangarin na maghiganti para sa kanyang nakaraan. Sa huling bahagi ng kanilang laban, ginamit ni Thor ang lahat ng kanyang natitirang lakas para isagawa ang teknik na itinuro sa kanya ni Julie. Gamit ang kanyang Mjolnir, direktang sinuntok ni Thor ang itim na espada ni MS Rito. Sa tindi ng puwersa ng kanyang suntok, unti-unting nagkaroon ng mga lomet ang sandata ni MS Rito hanggang sa tuluyan itong mabasag sa maraming piraso. Nasa loob na ng kanilang kwarto ni Thor at Julie habang nagpapahinga mula sa mga tinamong sugat. May benda ang balikat at kamay ni Thor habang tinitimplahan siya ni Julie ng tsaa para kumalma. Nagpasalamat si Thor kay Julie sa tulong nito sa nagdaang laban at sa pagtuturo ng bagong teknik. Nagkaroon ng kaunting seryosong pag-uusap sa pagitan ng dalawa tungkol sa mga sinabi ni MS Rito bago sila nagpahinga. Sa huling eksena, biglang pumasok sina Tomo at Miyabi sa kwarto ni Thor dala ang ilang pagkain para sa kanila. Nagulat ang mga ito nang makitang nakapatong si Julie kay Thor habang tinutulungan itong ayusin ang kanyang damit dahil sa mga sugat. Pagkatapos nito, tinitigan ni Julie ang kawalan at dahan-daang hinubad ang kanyang pang-itaas na damit para ipakita kay Thor ang isang mahabang peklat sa kanyang likuran na tila nagmula sa isang malalim na sugat. Seryoso niyang sinabi na katulad din siya ni Thor, isa rin siyang Avenger na naghahanap ng katarungan. Samantala, makikita ang isang napakagandang kapaligiran kung saan naglalakad ang isang babaeng may mahabang blonde na buhok kasama ang kanyang katulong na si Sarah. Sinabi ng babae na panahon na para makipagkita sa kanyang mga kauri. Sa kabilang dako, makikita si Thor na biglang nagising mula sa kanyang pagtulog habang pawis na pawis. Habang nakahiga pa, hindi sinasadyang naipatong ni Thor ang kanyang kamay sa dibdib ni Julie na mahimbing pang natutulog sa kanyang tabi. Nagulat si Thor sa lambot nito at agad na tinanggal ang kanyang kamay, ngunit sa kasamaang palad ay nagising si Julie. Sa taranta ni Thor, nahulog siya mula sa kama at agad na lumuhod upang humingi ng tawad. Ipinaliwanag ni Julie na naalala niya ang kanyang nakaraan kaya nakaramdam siya ng lungkot dahilan para tumabi siya sa pagtulog kay Thor. Tinanggap naman ni Thor ang paumanhin ni Julie at nagbatian ng dalawa bilang magkapareha. Sa sumunod na eksena, pumasok na ang dalawa sa Koryo Academy at nakasalubong sina Tomo at Miyabi. Pagdating sa silid-aralan, napansin ni Thor na nakabalik na rin ang mga kaklaseng na sugatan mula sa nagdaang labanan. Maya-maya pa ay pumasok ang kanilang guro na si Rito Tsukimi na tila nasa maayos na kondisyon at wala ng bakas ng pinsala. Pagkatapos nito, ipinatawag ang 6 na estudyante sa opisina ng headmistress na si Sakuya Tsukumo. Ipinaliwanag ni Sakuya na muli niyang kinuha si Rito dahil sa pambihirang kakayahan nito bilang guro na kayang mapabilis ang pag-angat ng antas ng mga estudyante. Dito rin inanunsyo ni Sakuya na sa mga susunod na araw ay magkakaroon ng Level 2 Rite of Sublimation para sa kanilang 6 bilang gantimpala sa kanilang ipinamalas na husay sa Nogladies. Sa pagpapatuloy ng klase, tinalakay ni Rito ang tungkol sa mga level ng Lucifers. Sinabi niya na ang bawat pagtaas ng antas ay nagpapadoble sa lakas ng isang tao, kaya naman napakahalaga na piliin ng mabuti ang mga makakalaban. Habang nagtuturo si Rito, biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang babaeng may mahabang blonde na buhok na nakita sa simula. Siya ay si Lilith Bristol, isang transfere mula sa England campus at tinatawag na isang exception. Agad niyang nilapitan si Thor at tinawag itong irregular. Sa sumunod na eksena, inimbitahan ni Lilith si Thor para magtsaa sa isang napakagandang garden. Habang nagsisilbi si Sarah, humanga si Thor sa sarap ng tsaa. Dito ay diretsahang sinabi ni Lilith kay Thor na simula sa araw na iyon, nais niyang maging duo partner ang binata. Gayunpaman, agad itong tinanggihan ni Thor dahil mayroon na siyang partner na si Julie. Hindi pumayag si Lilith at sinabing hindi sakop ng mga panuntunan ng paaralan ang isang exception na katulad niya. Matapos ang kanilang pag-uusap, nagpaalam na si Thor at iniwan ng nagtatakang si Lilith. Makalipas ang ilang sandali, ipinakita si Thor na tumatakbo sa gabi bilang parusa ni Rito dahil sa hindi nito pagpasok sa klase. Pagkatapos ng nakakapagod na ensayo, makikita si Thor na naliligo nang biglang lumitaw si Julie sa labas ng banyo upang iabot ang nakalimutang tuwalya. Sa kanilang silid, tinanong ni Julie si Thor kung maaari ba silang muling matulog ng magkatabi. Upang mailihis ang usapan, iminungkahi ni Thor na lumabas sila ng campus para mamili ng mga bagong gamit ni Julie. Sumakay ang dalawa sa isang monorail patungo sa syudad. Manghang-mangha si Julie sa laki ng Almond Mall. Habang naglalakad sa gitna ng maraming tao, naghawak ng kamay ang dalawa upang hindi magkahiwalay. Samantala, makikita sa di kalayuan sina Tomo at Miyabi na lihim na sumusunod at nagmamanman sa kilos ni Thor at Julie dahil sa hinalang may kakaiba silang ginagawa.
Pumasok sina Thor at Julie sa isang tindahan ng mga damit. Sinubukan ni Julie ang iba't ibang kasuotan habang matiyagang naghihintay si Thor sa labas. Nang lumabas si Julie suot ang isang puting dress at sombrero, hindi mapigilan ni Thor na mamula at humanga sa ganda nito. Pagkatapos mamili, nagpatuloy sila sa pag-ikot sa mall. Huminto ang dalawa para kumain ng gelato. Dahil sa rum raisin flavor na kinakain ni Julie, tila bahagya itong nalasing. Sa kanyang kalaasinggan, sinubukan niyang pakainin si Thor gamit ang kanyang kutsara. Bagaman nahihiya dahil sa dami ng taong nakatingin, wala nang nagawa si Thor kundi ang sumunod na lamang sa gusto ni Julie. Sa sumunod na eksena, habang pauwi na sila, nakakita sila ng grupo ng mga lalaking nanggugulo kina Tomo at Miyabi sa isang sulok ng mall. Agad na pumagitna si Thor at hiniranggan ng mga lalaki upang protektahan ang kanyang mga kaibigan. Tinangka ng mga nanggugulo na lumaban, ngunit biglang may isang boses ang narinig mula sa itaas. Lumitaw si Lilith Bristol sa itaas na bahagi ng gusali. Sa isang iglap, inilabas niya ang kanyang blaze. Laking gulat ni Thor nang makitang ang blaze ni Lilith ay hindi isang sandatang pangmalapitan, kundi isang rifle. Sa isang mabilis na pagkilos, bumaril si Lilith at madaling natalo ang mga nanggugulo mula sa malayo. Natapos ang eksena sa mukha ni Thor na punong-puno ng pagkamangha at gulat sa pambihirang sandata na ipinamalas ni Lilith. Tumalo ng istorya sa loob ng isang indoor swimming pool kung saan nagsasagawa ng pagsasanay ang mga estudyante. Sa tabi ng pool, nag-uusap ang magkaibigang Totso at Thor habang pinapanood ang mga nagaganap. Sinabi ni Totso na iyon ang kapangyarihan ng isang level 2, habang si Thor naman ay napaisip tungkol sa tinatawag na rite of sublimation na nagpapalakas sa kanila. Samantala, makikita si Miyabi na hirap na lumangoy habang gumagamit ng kickboard. Lumapit sa kanya si Thor para magbigay ng suporta at papuri dahil sa kanyang pagsisikap. Nagpasalamat naman si Miyabi at sinabing marahil ay dahil ito sa pagpapatatag sa kanya ni Thor. Sumali rin sa usapan si Tomo at ipinaliwanag na ang kanilang pisikal at espiritual na lakas ay dapat magtugma sa kanilang bagong level, kaya hindi dapat maging masyadong mapagpakumbaba si Miyabi. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang sumulpot ang guro nilang si Rito na naka-bunny ears at maid outfit. Tinukso niya ang mga babae tungkol sa kanilang mga pangangatawan na naging sanhi ng pagkailang at pamumula ni Thor. Dahil dito, napagbintangan si Thor na isang maniakis ng kanyang mga kaklaseng babae kahit sinusubukan niyang ipaliwanag ang sarili. Pagkatapos nito, natuon ang pansin ng lahat kay Julie na nakatayo sa dulo ng diving board. Pagkatapos huminga ng malalim, tumalon siya at nagsagawa ng isang perpektong dive. Subalit, lumipas ang ilang sandali at hindi pa rin umaahon si Julie mula sa ilalim ng tubig. Nang makaahon na sila, humingi ng paumanhin si Julie at ipinaliwanag na sa pinanggalingan niyang lugar sa Gimli ay hindi sila madalas lumangoy. Inamin niyang sinubukan lang niyang gayahin ang nakita niya sa iba pero hindi niya alam kung paano umahan ng maayos. Dahil dito, inalok siya ni Thor na tuturuan siya nito kung paano lumangoy sa susunod na ikinatuwa naman ni Julie. Sa kabilang dako, makikitang pinapanood sila ni Miyabi na may halong inggit at determinasyon sa kanyang mga mata. Sa sumunod na araw, naglalakad sina Thor at Julie sa isang malawak na garden sa loob ng academy. Maya-maya pa ay natagpuan nila si Lilith na comfortable na nagtsatsaa sa loob ng isang gazebo kasama ang kanyang katulong na si Sarah. Nagtaka si Thor kung bakit wala si Lilith sa klase buong araw. Ipinapaliwanag naman ni Lilith na tapos na siya sa kanyang pag-aaral sa high school matagal na ang nakalipas, kaya mas pinipili niyang magpalipas ng oras sa ganitong paraan. Pinayuhan naman siya ni Thor na kailangan niyang makipagkaibigan at hindi dapat laging nag-iisa. Sinabi ni Lilith na kung gusto ni Thor ng sagot sa kanyang mga katanungan, kailangan niyang sumama rito. Biglang may dumating na helicopter sa tapat nila na ikinagulat ni Thor. Sa sumunod na eksena, makikitang dinala ni Lilith si Thor sa isang theme park na tinatawag na Destinyland. Labis ang pagkatuwa ni Lilith habang ipinapakita ang iba't ibang atraksyon sa lugar. Napilitan namang sumama si Thor sa lahat ng gusto ni Lilith mula sa pagsakay sa roller coaster hanggang sa paglalaro sa mga shooting booths. Sa loob ng isang shooting game na may temang monster, ipinakita ni Lilith ang kanyang pambihirang galing sa pagbaril gamit ang kanyang blaze na isang rifle. Namangha si Thor sa bilis at katumpakan ng bawat tira ni Lilith. Nalaman ni Thor na si Lilith ay isang exceptional at talagang sanay na sa paggamit ng sandata simula pa noong bata. Nakakuha sila ng pinakamataas na puntos at nanalo ng isang espesyal na premyo na isang stuffed toy na kabayo. Habang nagpapahinga sa isang bench sa ilalim ng dapit hapon, tinanong ni Thor si Lilith kung bakit nito ipinakita ang blaze sa harap ng maraming tao noong nakaraang araw. Sumagot si Lilith na natural lang daw na gawin iyon sa harap ng magiging duo partner. Sa gitna ng makulay na firework sa kalangitan, diretsahang hiniling ni Lilith kay Thor na maging partner niya dahil pareho silang espesyal, siya bilang exceptional at si Thor bilang isang irregular.
Subalit, tinanggihan nito ni Thor. Sinabi niya na kahit na-flatter siya sa alok, mayroon na siyang partner na si Julie at nangako siya sa kanyang sarili na laging mananatili sa tabi nito. Labis itong ikinagulat at ikinagalit ni Lilith na pakiramdam ay tinanggihan na naman sa ikalawang pagkakataon. Pagbalik sa dorm, natagpuan ni Thor si Julie na naghihintay sa kanya. Nagkaroon sila ng seryosong pag-uusap tungkol sa nangyari sa pagitan ni Thor at Lilith. Ipinaliwanag ni Thor ang lahat at humingi ng paumanhin dahil hindi niya ito agad nasabi. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, hinawakan ni Julie ang mukha ni Thor at nagpasalamat dahil siya ang pinili nito. Dahil magino sa labas, niyakap ni Julie si Thor para magpainit, isang tagpo na nagpakita ng mas malalim na koneksyon sa pagitan ng dalawa. Kinabukasan sa loob ng silid-aralan, nagbigay ng anunsyo si Rito tungkol sa isang kaganapang tinatawag na Mordraco. Ito ay isang inter-class battle kung saan ang mga first-year students ay makikipaglaban sa mga second-year students. Ipinaliwanag ni Rito na ang mga second-year ay mas malalakas dahil karamihan sa kanila ay level 2 at ang iba ay level 3 na. Nagkaroon ng kaba at pag-aalala sa mga estudyante, ngunit pinalakas ni Thor ang loob nila sa pagsasabing kailangan nilang magkaisa. Habang nagpupulong ang mga estudyante sa loob ng malaking arena, biglang pumasok si Lilith at nagdeklara na siya ang lalaban sa lahat ng mga first-year students ng mag-isa. Walang naniniwala sa kanya noong una, ngunit mabilis niyang pinatunayan ang kanyang lakas. Gamit ang kanyang rifle blaze, isa-isang bumagsak ang mga estudyanteng sumusubok na lumapit sa kanya. Sa loob lamang ng maikling sandali, lahat ng mga estudyante sa arena ay tumba maliban kay Thor at sa kanyang mga kasama na nanunood mula sa malayo. Napansin ni Rito na sinira ni Lilith ang pagkakataon para sa mga first year na masubak ang kanilang kakayahan laban sa second year. Bilang tugon, nagmungkahi si Lilith ng isang dance party na magsisilbing panibagong labanan kung saan lahat ay kasali. Sa pagpapatuloy ng kwento sa loob ng isang mall sa gabi, makikita si Lilith na naglalakad sa madilim na pasilyo nang bigla siyang sugurin ni Totso at ng iba pang mga estudyante. Gamit ang kanyang sandata, madali niyang nadedepensahan ang bawat atake ng grupo. Isang estudyante ang sumubok na panin siya mula sa malayo gamit ang isang bow, ngunit mabilis na tumalon si Lilith sa mas mataas na palapag at nagpakawala ng pagsabog na nagpabagsak sa kanyang mga kalaban. Dito ay magpapakita na si Thor para harapin si Lilith. Inanyayahan ni Lilith si Thor sa isang labanan na tinawag niyang sayaw. Habang nakatayo sila sa isang walkway sa ilalim ng liwanag ng buwan, humingi ng paumanhin si Thor dahil tinanggihan niya noon ang alok ni Lilith na maging duo partner. Sinabi ni Thor na gusto niyang lumaban gamit ang lahat ng kanyang lakas upang mas maunawaan nila ang isa't isa. Tinawag man siyang hanggal ni Lilith, tinanggap pa rin nito ang hamon at nagbabala na baka hindi makasabay si Thor sa kanyang tunay na kakayahan. Nagsimula ang kanilang bakbakan kung saan agad na nagpaputok si Lilith gamit ang kanyang rifle blade. Ginamit naman ni Thor ang kanyang shield para sumalag habang pinagmamasdan ng mabuti ang anggulo ng baril ni Lilith para malaman kung saan tatama ang mga bala. Sa kabila nito, nagtangkang magsagawa ng ambush sina Totso para tulungan si Thor, ngunit agad itong napansin ni Lilith. Ginamit niya ang kanyang bilis para makailag at tinawag na mahihina ang mga Excel na kalaban niya. Makikita naman si Miyabi na tumatakbo pero bigla itong nadapa sa sahig. Agad siyang tinulungan ni Thor na makatayo at nagtipon-tipon ng grupo para pag-usapan ang kanilang sunod na plano. Sugatan na rin si Tomo sa mga sandaling ito matapos ang sagupaan. Napagtanto nila na si Lilith ay isang napakagaling at mayabang na mandirigma. May naalala naman si Thor sa naging labanan nila kanina, napansin niyang hindi man lang nagreload si Lilith ng kanyang sandata, at dito siya nakaisip ng isang estratehiya para talunin ito. Bago magpatuloy ang laban, kinausap ni Julie si Thor sa gitna ng kadiliman. Inamin ni Julie na nagmamadali siya sa pakikipaglaban dahil nag-aalala siya na baka humanga si Thor kay Lilith at iwan siya nito. Pinakalma siya ni Thor sa pamamagitan ng paghaplos sa kanyang ulo at ipinaalala na si Julie lang ang tanging duo partner niya at wala nang iba pa. Pagkatapos nito, muling nagpakita si Lilith sa isang balkonahe para sa huling bahagi ng kanilang labanan kung saan sabay-sabay siyang hinarap ni Thor, Julie, at Totso. Gumamit si Julie at Totso ng koordinadong atake habang si Thor naman ang nagsisilbing depensa nila laban sa mga bala. Tumalon si Julie para umatake mula sa itaas, ngunit lahat ng ito ay nadepensahan pa rin ni Lilith. Sa tindi ng labanan, tinamaan si Thor at napaluhod pero hindi siya sumuko at inipon ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang braso para sa isang malakas na suntok na tinawag niyang Mjolnir. Lumikha ng malakas na shockwave sa buong mall ang suntok ni Thor sa sahig. Akala ni Julie ay ito na ang pagkakataon para pabagsakin si Lilith, ngunit isang sorpresa ang inihanda ng huli. Inihayag ni Lilith na hindi niya kailangang i-cock ang kanyang baril sa bawat putok taliwas sa iniisip ni Thor. Nagpakawala siya ng malakas na enerhiya na nagpatalsik kay Julie.
Habang nangyayari ito, biglang nabulabog ang lahat sa pagpasok ng isang grupo ng mga armadong sundalo na nakasuot ng makakapal na armor. Nagpaputok ang mga sundalo ng mga totoong bala na ikinagulat ni Thor. Tinanggal ng pinuno ng grupo na si Kay ang kanyang helmet at nagpakilala sa lahat. Sinabi niya na mayroon silang imbitasyon para kay Lilith mula sa isang taong tinatawag na Equipment Smith. Sinubukan ni Tatso at Julie na lumaban, ngunit walang talab ang kanilang mga sandata sa mga armor ng mga sundalo. Para mapilit si Lilith na sumama, banihag ni Kay si Miyabi at tinutukan ito ng baril sa ulo. Walang nagawa si Lilith kundi sumuko at sumama sa mga sundalo para pakawalan nila si Miyabi. Habang inilalayo si Lilith, huli siyang tumingin kay Thor na tila may gustong sabihin bago tuluyang umalis sa mall. Pagkatapos ng insidenteng ito, makikita si Kay na may kausap sa isang communication device habang naglalakad. Pinag-uusapan nila ang mga nakuhang datos mula sa mga Excel at ang kanilang interes sa tinatawag na Blaze Diabolica. Sa huling bahagi, makikita si Thor na nasa infirmary na ng akademya at may cast ang kanyang binti habang nagpapahinga. Binibisita siya ng kanyang mga kaibigan nang biglang pumasok si Lilith sa silid. Pinasalamatan ni Lilith si Thor dahil sa pagtatangka nitong iligtas siya mula sa mga sundalo. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang hinalikan ni Lilith si Thor sa pisngi at idineklara sa harap ng lahat na si Thor ang magiging asawa niya sa hinaharap. Dahil dito, nagkagulo sa loob ng kwarto habang nagpapakita ng pagseselos si Julie at ang iba pang mga babae. Nanatiling determinado si Lilith na makuha ang puso ni Thor habang pinapanood lang sila ni Tatso. Samantala, makikita si Miyabi na naliligo sa shower habang inaalala ang kanyang kawalan ng magawa sa nakaraang laban. Maya-maya ay pumasok din si Tomo upang maligo at kinausap si Miyabi tungkol sa kanyang kawalan ng konsentrasyon kanina. Binigyan ni Tomo ng motibasyon si Miyabi at sinabing mas gusto nilang makita ang masayang bersyon nito. Nang banggitin ni Tomo ang salitang pagmamahal, naging mailap ang reaksyon ni Miyabi habang naaalala si Thor. Pagkatapos nito, makikita ang mga estudyante sa isang malaking barko na bumabaybay sa gitna ng dagat. Naroon si Thor habang nakahiga sa kanyang hita si Julie dahil nakakaranas ito ng hilo sa biyahe. Pinagmasdan ni Thor si Julie at naisip na mukha itong isang cute na maliit na nilalang habang natutulog. Lumapit naman si Miyabi upang kumustahin ang kalagayan ni Julie. Inanyayahan ni Thor si Miyabi na maupo sa tabi nila para makaiwas sa init ng araw na ikinagulat at ikinahiya ng dalaga. Sa kanyang pagmamadali ay natisod si Miyabi at bumagsak kay Thor kung saan sumandal ang kanyang dibdib sa braso ng binata. Nagambala ang sandaling iyon nang dumating ang kanilang ibang mga kaklase. Maya-maya lumabas ang kanilang guro na si Rito Tsukimi sa itaas na bahagi ng barko. Nagbigay siya ng mahalagang anunsyo na kailangang lumangoy ng lahat patungo sa isla kung nasaan ang kanilang summer training camp. Nagreklamo ang mga estudyante, lalo na nang sabihin ni Rito na kailangan nilang lumangoy ng suot ang kanilang mga uniforme. Mula sa loob ng barko, makikitang pinapanood sila ng headmistress na si Sakuya Tsukumo sa isang monitor. Nagpatuloy si Rito sa pagpapaliwanag ng kanilang layunin at pinaalalahanan sila tungkol sa rite of sublimation sa katapusan ng termino. Pagkatapos nito, isa-isang tumalon ng mga estudyante sa dagat. Sa gitna ng karagatan, makikita si Thor na lumalangoy habang pasan sa kanyang likod si Julie. Habang nagpapatuloy sila, narinig nila ang tunog ng isang helicopter sa itaas. Naroon si Lilith Bristol na kumakawi sa kanila habang nakasuot na ng kanyang swimsuit. Hindi nagtagal ay tumalon si Lilith mula sa helicopter at sumisid sa dagat. Agad siyang lumapit kay Thor at niyakap ang binata na ikinainis naman ni Julie. Hinamon ni Lilith ang dalawa sa isang paligsahan sa paglangoy patungo sa isla. Pagdating sa pampang ng isla, makikitang pagod na pagod si Thor habang nakahiga sa buhangin. Ipinagmalaki naman ni Lilith na siya ang naunang nakarating. Humingi ng paumanhin si Julie kay Thor dahil kinailangan pa siyang buhatin nito, ngunit sinabi ng binata na kailangan lang niyang magpahinga. Upang makatulong, lumuhad si Lilith sa tapat ni Thor upang magsilbing silong para sa binata. Sinabi ni Lilith na ginagawa niya ito dahil gusto niya at humingi siya ng halik bilang kanyang gantimpala. Dahil sa gulat, agad na lumayo at tumakbo si Thor. Samantala, makikita si Julie na nakatayo malapit sa bangin at sinabing tinangay ng hangin ang kanyang suot na panloob habang sinusubukan itong patuyuin. Sa kabilang dako ng kagubatan, naglalakad naman sina Tomo at Miyabi. Sinabi ni Miyabi na pakiramdam niya ay pabigat lang siya, ngunit mabilis itong pinabulaanan ni Tomo. Sinabi ni Tomo na si Miyabi ang pinili niyang partner higit sa sinuman. Huminto sila sa isang sapa upang maghugas ng katawan at magtanggal ng alat mula sa dagat. Nang malapit na ang paglubog ng araw, nakarating sina Thor, Julie, at Lilith sa isang bahagi ng gubat. Biglang naramdaman ni Julie na may panganib sa paligid.
Sa sumunod na sandali, pinaulanan sila ng mga kanay mula sa mga puno. Lumitaw ang mga figurang nakasuot ng hood at maskara na tila mga ninja. Naglabas ng kani-kanilang blaze ang mga kalaban at nagsimulang umatake. Sa ibang bahagi ng gubat, nakikipaglaban din sina Tomo at Miyabi sa katulad ng mga kalaban na gumagamit ng mga alambre at bitag. Nahihirapan si Tomo dahil sa dami at koordinasyon ng mga kalaban. Dahil sa takot, muling nanigas si Miyabi habang nakatingin sa panganib. Naalala niya ang mga sandaling tinutulungan siya ni Thor at dito siya nakakuha ng lakas ng loob. Sa unang pagkakataon, aktibong ginamit ni Miyabi ang kanyang blaze na isang dambuhalang lance upang protektahan si Tomo. Tumalon siya at inatake ang mga kalaban na nasa ibabaw ng bato. Samantala, nagpapatuloy ang laban ni Thor at Julie sa gitna ng kagubatan. Matapos ang ilang palitan ng atake, nagawa ni Thor na mapatomba at mapin sa lupa ang isa sa mga pigyera. Nang matanggal ang maskara ng kalaban, nagulat si Thor nang makitang si Imari pala ito, ang kanyang dating partner. Dito ipinaliwanag na ang lahat ng nangyari ay bahagi lamang ng isang mock battle. Lumabas din ang iba pang mga estudyante mula sa branch school ng Koryo Academy. Napansin ni Imari na ang kamay ni Thor ay nakahawak sa kanyang dibdib na ikinahiya ng binata. Pagsapit ng gabi, nagkaroon ng isang pagdiriwang para sa lahat ng estudyante. Nagbigay ng talumpati si Sakuya at formal na binati ang lahat sa pagsisimula ng joint training. Makikita ang mga estudyante na masayang kumakain at nag-uusap. Nilapitan ni Thor si Imari at nag-usap sila tungkol sa kanilang mga karanasan. Binigyan din ni Thor ng pagkain si Julie na nagustuhan naman ng dalaga. Dumating din si Lilith na may dalang maraming karne at sinubukang subuan si Thor, ngunit hinaranggan siya ni Julie. Pagkatapos nito, nilapitan ni Thor si Sakuya upang magpasalamat sa pagbibigay ng isa pang pagkakataon kay Imari at sa iba pa. Sinabi naman ni Sakuya na ginagawa niya ang lahat para sa interes ng Dawn Agency at sa paghahanap ng talento. Nagpatuloy siya sa paglalakad habang binabanggit ang tungkol sa landas patungo sa Absolute Duo. Samantala, nag-uusap naman sina Miyabi at Tomo habang pinagmamasdan si Thor. Sinubukan ni Miyabi na lumapit kay Thor sa hapag ng pagkain at muntik na niyang masabi ang kanyang nararamdaman ngunit muli siyang nahiya. Sa kanyang isipan, napagtanto ni Miyabi na ang nararamdaman niya para kay Thor ay tunay na pagmamahal. Sa huling bahagi ng episode, makikita si Sakuya kasama ang isang matandang lalaki na tinatawag na equipment smith sa isang laboratorio. Pinag-uusapan nila ang paglipat sa huling yugto ng kanilang plano at ang pangangailangan ng isa pang huling bahagi. Ipinakita ang isang makina na naglalaman ng isang bagong test subject, habang sa isang pasilyo ay makikita ang maraming mga armored figures na nakahanay. Sa huling eksena, makikita si Thor na nagtatayo ng tent para sa kanilang tulugan. Lumapit sa kanya si Julie at humingi ng isang pabor. Inabot ni Julie kay Thor ang kanyang ekstrang panloob at hiniling na itago ito ng binata upang magsilbing tanda na magsasama silang matulog. Naiwang nakatulala at namumula si Thor habang hawak ang gamit ni Julie. Kinabukasan nagising si Thor sa loob ng kanilang tent at laking gulat niya nang mapansing katabi niya sina Lilith at Julie na parehong walang suot na damit. Sinubukan niyang kumilos ng dahan-dahan ngunit nagising ang dalawa at tila walang pakialam sa kanilang kalagayan. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang pumasok si Tomo para gisingin sila, ngunit dahil sa gulat sa kanyang nakita, nasipa niya ang poste ng tent na naging sanhi ng pagbagsak nito. Sa sumunod na eksena, makikita ang mga estudyante sa dalampasigan habang nagsasagawa ng kanilang pang-umagang ehersisyo. Matapos ang aktibidad, nilapitan ni Thor si Miyabi para magpasalamat sa pagtatanggol nito sa kanya kanina. Makalipas ang ilang sandali, ipinakita ang mga nagdaang pagsasanay ng mga estudyante, kabilang ang paglangoy sa dagat at ang paglalakad sa masukal na kagubatan. Isang eksena rin ang nagpakita kay Julie habang ginagamit ang kanyang blaze para mabilis na mahiwa ang mga sangkap sa pagluluto ng kanilang pagkain. Pagdating ng hapon, tinipon ni Professor Sakuya ang lahat ng mga estudyante sa harap ng isang malaking bato. Inanunsyo niya na tapos na ang kanilang opisyal na schedule para sa training camp at bilang gantimpala sa kanilang pagsisikap, ibibigay niya ang huling araw para sa kanilang bakasyon o free time. Matapos ang anunsyo, muling nilapitan ni Lilith at Julie si Thor at niyaya itong maligo kasama sila, ngunit mabilis na tumanggi si Thor habang nahihiya. Samantala, nilapitan ni Miyabi si Thor at sa pagkakataong ito ay naglakas loob siyang ayain ng binata na lumangoy kasama niya at ng kanyang mga kaibigan kinabukasan. Tinanggap naman ni Thor ang paanyayang ito. Nang sumunod na araw, makikita si Thor sa dalampasigan habang hinihintay ang mga babae. Maya-maya ay dumating na sina Julie, Lilith, Tomo, at Imari na suot ang kani-kanilang mga swimsuit. Pinuri ni Thor ang hitsura ng bawat isa, ngunit napansin niyang tila nahihiya pa ring lumapit si Miyabi dahil nakasuot pa ito ng jacket sa ibabaw ng kanyang swimsuit.
Dahil sa pangungulit ni Lilith at Tomo, napilitan si Miyabi na habarin ang kanyang jacket at ipakita ang kanyang suot. Nagulat at namula si Thor sa nakitang ganda ng hubog ng katawan ni Miyabi. Nagpatuloy ang kanilang kasiyahan sa beach sa pamamagitan ng paglalaro ng pagbiyak sa pakwan. Nakapiring si Thor habang sinusubukang tamaan ng pakwan sa pamamagitan ng gabay ng mga babae, ngunit hindi siya nagtatagumpay at nauwi sa tawanan ng lahat. Sa sumunod na bahagi ng araw, nagtungo ang mga estudyante sa isang hot spring para magpahinga. Habang nakababad sa tubig si Thor, naririnig niya ang ingay at katuwaan ng mga babae mula sa kabilang bahagi ng bakod. Nagkaroon ng kompetisyon ng mga babae tungkol sa laki ng kanilang mga dibdib kung saan tila naging bida si Miyabi dahil sa kanyang taglay na katangian. Samantala, sa isang mas seryosong bahagi ng hot spring, nag-uusap sina Imari at Miyabi. Napansin ni Imari na kanina pa nakatingin si Miyabi kay Thor at hinimok niya ang kaibigan na huwag nang mag-atubili at sabihin na ang nararamdaman nito sa binata upang wala itong maging pagsisisi sa huli. Pagdating ng takip silim, naglalakad ang grupo sa isang mabato at matarik na bahagi ng isla malapit sa isang lighthouse. Napansin ni Thor na tila nahihirapan si Miyabi sa paglalakad kaya nilapitan niya ito. Dahil mukhang sumakit ang paa ng dalaga, nag-alok si Thor na buhatin siya ng piggyback. Habang naglalakad, naging madamdamin ang kanilang usapan at hiniling ni Miyabi na tawagin siya ni Thor sa kanyang unang pangalan na sinunod naman ng binata. Nang makarating sila sa dalampasigan kung saan mapula ang refleksyon ng langit sa tubig, huminto ang dalawa. Sa harap ni Thor, sa gitna ng katahimikan, naglakas loob si Miyabi na aminin ang kanyang tunay na nararamdaman at nagtapat ng pag-ibig sa binata. Tinanong niya si Thor kung maaari ba itong maging kasintahan. Gayunpaman, bago makasagot si Thor, bigla siyang nakakita ng isang madugong imahe mula sa kanyang nakaraan, ang hitsura ng isang babaeng dagwang nakahandusay sa isang nasusunog na gusali. Dahil sa bigat ng kanyang nararamdaman at sa paniwalang mahina pa siya, tinanggihan ni Thor ang alok ni Miyabi. Nasaktan si Miyabi at tumakbo palayo habang umiiyak, iniwan si Thor na mag-isa sa dalampasigan. Samantala, sa loob ng isang gusali, nag-uusap sina Professor Sakuya at Lilith. Dito ay ipinaliwanag ni Sakuya na ang tunay na layunin ng training camp ay ang selection o ang pagpili sa mga karapat-dapat na estudyante. Binanggit din ang tungkol sa mga sakripisyong maaaring mangyari upang makamit ang tinatawag nilang absolute duo. Sa huling bahagi ng gabi, habang nakahiga si Thor sa buhanginan at nag-iisip, biglang nagkaroon ng malakas na pagsabog sa itaas ng bundok. Isang malaking sunog ang sumiklab at mula sa himpapawid ay lumitaw ang mga armadong sundalo na nakasuot ng makabagong armor. Nagsimulang magpaputok ang mga ito sa kampo ng mga estudyante. Sa huling eksena, makikitang dumating ang isang lalaking nagngangalang Kay kasama ang kanyang unit upang simulan ang kanilang pagsalakay. Sa loob ng silid ng administrasyon, pinagmamasdan ni Sakuya Tsukumo at Rito Tsukimi ang mga video feed ng nagaganap na labanan sa labas. Kinumpirma ni Sakuya na ang mga sumasalakay ay ang grupong rebels, ang tinatawag na God Destroyer Corps, na pinamumunuan ni Equipment Smith. Sa kabila ng matinding pinsala sa kapaligiran, napansin nilang wala pang naitatalang namamatay sa panig ng mga estudyante. Sinabi ni Sakuya na magpapadala na ng reinforcements ang main school para rito. Samantala, ipinakita ang mga unit ng rebels na lumalangoy sa ilalim ng dagat patungo sa isla. Sa loob ng pasilidad, pinaghinalaan ni Lilith Bristol na ang pakay ng mga kalaban ay ang underground research facility. Dahil sa sitwasyon, nagpasya si Rito na lumahok na sa labanan. Kumuha siya ng isang maliit na lalagyan na may pulang likido at itinurok ito sa kanyang sarili, dahilan para lumabas ang kanyang kakaibang lakas. Sa labas ng akademya, makikita ang mga estudyanteng sina Imari Nagakura at Tomo Tachibana na pilit na lumalaban sa mga robot unit ng rebels. Hirap na silang pigilan ng dami ng mga kalaban hanggang sa biglang dumating si Rito Tsukimi. Sa puntong ito, lumabas ang blaze ni Rito na isang napakalaking chainsaw-like blade. Sa isang mabilis na pag-atake, agad niyang pinatumba ang isang buong pangkat ng mga unit na ikinagulat ni Tomo. Ipinaliwanag ni Rito na ang kanyang ginagawa ay isang expert lesson para sa mga estudyante. Habang nangyayari ito, pinasok naman ni Kay ang silid kung nasaan si Lilith. Ipinaalam niya na ang pagsalakay sa akademya ay isa lamang malaking diversion para maakit siya palabas. Hindi nagtagal, nagkaroon ng pagsabog sa silid at matagumpay na nakuha ni Kay si Lilith. Nang makarating sina Thor Kokano at Julie Sigtuna sa labas ng akademya, natagpuan nila ang mga labi ng mga robot unit. Nakita rin nila sina Imari at Tomo na ligtas ngunit pagod na. Agad na sumunod sina Thor at Julie patungo sa baybayin kung nasaan ang isang cruiser. Doon ay hinarap nila si Kay na nakasuot ng kanyang unit armor. Inalok ni Kay sina Thor na umalis na lamang at huwag nang makialam, ngunit tumanggi ang dalawa. Sinabi ni Thor na kailangan niyang bawiin si Lilith dahil ipinangako niya ito.
Sa sumunod na eksena, nagsimula ang labanan sa itaas ng cruiser. Sinubukang suntukin ni Thor ang kalasag ni Kay gamit ang kanyang Blaze Shield, ngunit masyadong mabilis at malakas ang kalaban. Dahil sa bilis ni Kay, nahirapan ang dalawa na makasabay hanggang sa masugatan si Thor. Nang makitang nasa panganib ang kanyang kapareha, biglang nagbago ang aura ni Julie. Isang madilim at kulay ube na usok ang lumabas mula sa kanyang blaze. Sa isang iglap, bumilis ng husto ang mga galaw ni Julie na tila hindi na makita ng ordinaryong mata. Paulit-ulit niyang sinugatan ang armor ni Kay dahilan para magtamo ito ng malubhang pinsala. Nagulat si Kay sa lakas na ipinakita ni Julie, ngunit makalipas ang ilang sandali ay biglang nanghina ang dalaga at nawalan ng malay. Sinalo ni Thor si Julie habang tila tatapusin na sila ni Kay, subalit sa sandaling iyon, nakatanggap si Kay ng isang transmisyong tinatawag na Rain Conference. Sinabihan siya ng kanyang master na bumalik na dahil nakuha na nila ang kanilang pakay. Bago tumalon paalis, nagpakilala si Kay at sinabihan si Thor na magkikita silang muli sa susunod na pagkakataon. Naiwang sugatan si Thor habang inaalagaan ang nawalan ng malay na si Julie. Makalipas ang ilang sandali, ipinakita ang dalawa habang nagpapahinga sa tabi ng dagat sa ilalim ng buwan. Dito ay nagbahagi si Julie ng kanyang nakaraan. Sinabi niya na ang kanyang ama ay dating itinuturing na bayani sa kanilang lugar sa Gimli, ngunit napatay ito ng isang lalaki sa harap niya. Ipinakita rin niya ang pilat sa kanyang likod na nakuha niya mula sa insidenteng iyon. Ito raw ang dahilan kung bakit nais niyang maging malakas upang makapaghiganti. Hinawakan ni Thor ang kamay ni Julie at ipinangako na magiging mas malakas pa siya upang protektahan ito at ang kanilang mga kaibigan. Sa huling bahagi ng episode, makikita si Rito Tsukimi sa loob ng isang laboratorio. Nakatayo siya sa loob ng isang capsule habang kausap ang matandang si Equipment Smith. Sinabi ni Rito na kailangan niyang maging mas malakas pa para hindi na siya mahirapan sa susunod na laban. Tinugon naman siya ng matanda na ang gagawin nilang eksperimento ay magbibigay sa kanya ng kapangyarihang higit pa sa inaasahan niya. Nagsimula ang eksena sa loob ng isang pagsasanay kung saan makikitang naglalaban sina Thor at Tomo. Mapapansin ang bilis ng kanilang mga galaw, ngunit tila hindi sapat ang konsentrasyon ni Thor sa kanilang sparring. Dahil dito, mabilis na nagkaroon ng pagkakataon si Tomo na patumbahin siya. Sinabihan ni Tomo si Thor na kailangan itong mas mag-focus pa sa kanilang ginagawa. Makikita rin ang kanilang guro na si Rito habang nagbibigay ng komento sa nangyayari. Pagkatapos nito, sandaling ipinakita si Tomo habang naliligo at tila malalim ang iniisip tungkol sa kalagayan ni Miyabi. Sa sumunod na eksena, nasa loob na ng silid-aralan ang mga estudyante. Habang nakaupo si Thor, biglang lumapit si Lilith sa kanyang likuran at tinakpan ang kanyang mga mata habang nagbibirong nagpapasagot kung sino siya. Hindi nagtagal, ginaya rin ito ni Julie na nagdulot ng kaunting gun sa loob ng klase. Sinundan pa ito ng pangungulit ni Lilith kay Tomo na nauwi sa isang kulitan tungkol sa kanilang mga pisikal na katangian. Nagpatuloy ang gabi at makikitang natutulog si Thor sa kanyang kama, ngunit muli siyang dinalaw ng isang masamang panaginip tungkol sa nangyari kay Miyabi at ang presensya ni Equipment Smith. Bigla siyang nagising na pawis na pawis. Naroon si Julie sa kanyang tabi at napansin ang kanyang pagkabalisa. Upang pakalmayan si Thor, lumapit si Julie at niyakap siya habang sinasabing ganito rin ang ginagawa ng kanyang ina sa kanya noon kapag natatakot siya dahil sa mga masasamang panaginip tungkol sa kanyang ama. Dahil sa pag-comfort ni Julie, unti-unting nakatulog ng mahimbing si Thor. Kinaumagahan, pinatawag si Thor sa opisina ng headmistress na si Sakuya Tsukumo. Bilang pasasalamat sa pagliligtas sa kanya mula sa mga rebelde, inalok ni Sakuya si Thor na sumailalim sa level 4 sublimation. Nagtaka si Thor kung bakit siya lang ang inaalok at hindi kasama si Julie na katuwang niya sa misyon. Ipinaliwanag ni Sakuya na si Thor ay may kakaibang katangian na hindi matatagpuan sa iba. Binigyan niya si Thor ng isang vial na naglalaman ng gamot para sa sublimation at sinabihan itong pag-isipan muna ang desisyon. Bago umalis si Thor, binanggit ni Sakuya ang tungkol sa gaganaping Rain Conference sa akademya. Pagkatapos nito, makikita ang pagdating ng mga elite security forces na kung tawagin ay Ethnarch sa loob ng campus. Ang mga estudyante, kabilang sina Thor, Julie, at Tomo, ay nagmamasid sa mahigpit na seguridad na ipinapatupad para sa gaganaping pulong. Sa loob ng malaking bulwagan, sinimula na ang Rain Conference kung saan nagpakita ang mga kinatawan mula sa iba't ibang panig ng mundo, tulad ni Grave Phantom, Tempest Judge, Darkrai Disaster, at Silent Diva. Habang nagpapatuloy ang diskusyon, biglang pumasok sa silid si Equipment Smith, ang Master Armorer. Nagkaroon ng tensyon sa pagitan nila ni Sakuya. Nagmungkahi si Smith ng isang alyansa sa pagitan ng kanyang organisasyon at ng akademya, ngunit matatag na tumanggi si Sakuya. Sinabi niya na ang kanilang mga hangarin at pamamaraan ay hinding-hindi magtatagpo.
Dahil sa pagtanggi ni Sakuya, hinamon siya ni Smith sa isang tinawag niyang killing game. Ayon sa panuntunan nito, aatake ang mga rebelde ni Smith sa akademya at susubukan silang pigilan ng mga exceeds ni Sakuya. Ang panig na unang mauubos ay siyang matatalo. Tinanggap ni Sakuya ang hamon. Sa sumunod na eksena, makikitang nag-iisa si Thor habang tinitingnan ng vial ng level 4 sublimation. Malalim ang kanyang iniisip tungkol sa pangangailangan ng higit na lakas upang maprotektahan ang mga mahahalaga sa kanya, lalo na't paparating na ang malaking panganib. Makalipas ang ilang sandali, habang nasa labas ang pangkat ni Thor, isang malaking transport plane ang biglang lumitaw sa himpapawid sa itaas ng akademya. Mula rito, tumalon ang mga miyembro ng rebel sa pangunguna ni Kay. Sa gitna ng tensyon, isang pamilyar na boses ang narinig. Isang babae ang dahan-daang lumakad patungo sa kinaroroonan ni Thor. Laking gulat ng lahat nang makita nilang si Miyabi ito, ngunit may bakas ng lungkot at luha sa kanyang mga mata. Sa harap ng kanyang mga kaibigan, biglang nagliwanag ang katawan ni Miyabi at sumailalim siya sa isang madilim na transformation. Nagkaroon siya ng isang bagong armor na tila likha ng teknolohiya ni Equipment Smith. Ipinakita ni Miyabi ang kanyang bagong lakas at binanggit na nakuha na niya ang kapangyarihang matagal na niyang inaasam upang makasabay sa iba. Samantala, makikita si Miyabi Hotaka na nakatayo sa harap ni Thor at Tomo habang suot ang isang itim at neon green na battlesuit. Sinabi niya na siya ay muling naisilang na nagdulot ng matinding gulat sa kanyang mga kaibigan. Hindi makapaniwala si Tomo sa nakikita at tinanong kung ano ang ginawa ng mga halimaw na iyon kay Miyabi. Biglang may mga armadong sundalo na lumitaw sa likuran ni Miyabi habang naghahanda naman sa pag-atake ang iba pang mga estudyante. Sinubukan silang pigilan ni Thor dahil kaibigan nila si Miyabi, ngunit nagsimula ng mag-ipon ng enerhiya si Miyabi at binigkas ang salitang, "Blaze on." Isang madilim na aura ang bumalat sa kanya at mula rito ay lumitaw ang kanyang higanteng sandata. Sa sumunod na sandali, mabilis na iwinasiwas ni Miyabi ang kanyang sandata at pinatumba ang mga estudyanteng sumusugod sa kanya. Kitang-kita ang labis na lakas ni Miyabi dahil sa isang iglap lang ay nagawa niyang talunin ang marami sa kanyang mga kaklase. Habang umiiyak si Tomo sa nasasaksihan, nanatiling kalmado si Miyabi at sinabing napakadali lang nito para sa kanya. Tumingin siya kay Thor at sinabing gusto niyang ipakita rito kung gaano na siya kalakas ngayon. Naglakad naman palapit si Kay at ang iba pang mga sundalo habang ipinagyayabang na ang lakas ni Miyabi ay isang espesyal na regalo na may kakayahang pumatay ng Diyos. Nagpatuloy ang tensyon ng harmony ni Miyabi si Thor na maghanda. Inihagis niya ang kanyang sandata ng may matinding bilis, ngunit sa kabutihang palad ay mabilis na nailigtas ni Julie si Thor mula sa pagsabog. Nagpakita rin sina Lilith at Totso sa eksena upang sumaklolo. Napansin ni Totso na ang lakas ni Miyabi ay hindi pangkaraniwan para sa isang level 2 na exceed. Ipinaliwanag ni Lilith na may mga paraan upang mapabilis ang pagpapalakas ng isang tao at naniniwala siya na ginamitan si Miyabi ng teknolohiya ng mga rebel. Samantala, sa isang madilim na silid, makikita si Equipment Smith na nakikipag-usap sa Witch at sa iba pang matataas na opisyal sa pamamagitan ng mga screen. Ipinagmamalaki ni Smith na si Miyabi ang kanyang pinakadakilang masterpiece. Sinabi niya na ang pagsasama ng katawan ng isang exceed at ng kanyang teknolohiya ang bubuo sa pinakamalakas na sundalo. Bumalik ang eksena sa labanan kung saan ipinaliwanag ni Kay na si Miyabi ay ang perpektong kombinasyon ng isang exceed at ng isang unit. Dahil sa galit, sinubukan ni Tomo na sugurin ang lalaki, ngunit mabilis siyang hinarang ni Miyabi. Sinubukan ni Tomo na kausapin ang kanyang duo at sinabing alam niyang pinilit lang ito, ngunit tiningnan lang siya ni Miyabi nang may kawalan ng emosyon. Sinabi ni Tomo na poprotektahan nila si Miyabi, ngunit mas lalong nagalit ang huli at sinabing hindi na niya kailangan ng proteksyon dahil mas malakas na siya ngayon. Sa sumunod na eksena, nagalit si Thor at muling nag-activate ng kanyang blaze upang harapin si Miyabi. Gayunpaman, mabilis siyang napatalsik ng malakas na puwersa ng sandata ni Miyabi. Habang nakatayo si Miyabi sa itaas, tinanong niya si Thor kung bakit palagi itong tumitingin sa iba maliban sa kanya. Sa kabila ng matitinding atake, sinubukan ni Julie, Lilith, at Totso na tulungan si Thor. Nagdesisyon silang gamitin ang kanilang mga blaze upang mapigilan si Miyabi nang hindi ito tuluyang nasasaktan. Nagpatuloy ang kaguluhan sa paligid ng akademya nang magsimulang sumugod ang mga sundalo ng rebel sa loob ng paaralan. Maraming estudyante ang lumaban upang ipagtanggol ang kanilang teritoryo. Sa gitna ng gulo, nag-usap sina Thor, Julie, Lilith, at Totso malapit sa malaking tarangkahan. Sinabi ni Lilith na sila na ni Totso ang baalang humarap sa mga sundalo sa labas upang makapasok sina Thor at Julie sa loob ng gusali. Nagtiwala si Thor sa kanyang mga kaibigan at nagpatuloy sila sa pagtakbo patungo sa kinaroroonan ni Kay. Sa loob ng isang malaking bulwagan, natagpuan ni Thor at Julie si Kay na naghihintay sa kanila.
Ipinahayag ni Kay na ang tanging gusto niya ay paghihiganti para sa huling pagkatalo niya. Gusto niyang makita ang mukha ng kawalang pag-asa ni Thor kapag namatay ang taong pinoprotektahan nito. Naglabas si Kay ng dalawang maliliit na sandata at mabilis na sumugod kina Thor. Habang nangyayari ito, ipinakita rin ang patuloy na paghaharap ni Tomo at Miyabi sa labas. Sinubukan ni Tomo na ipaliwanag kay Miyabi na ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagsisikap at hindi sa hinihiram na kapangyarihan. Pagkatapos nito, naging emosyonal ang palitan ng salita sa pagitan ng dalawang babae. Sinabi ni Miyabi na natatakot siyang muling matanggihan at mawala ang pagkakataong makasama si Thor habang buhay. Niyakap siya ni Tomo at sinabing narito lang siya para damayan ito sa anumang sakit. Dahil sa katapatan ni Tomo, unti-unting nagkaroon ng lomet ang aparato sa suot ni Miyabi hanggang sa tuluyan itong mabasag. Nawala ng malay ang dalawa habang nagliliwanag ang paligid na nagpapahiwatig na nakawala na si Miyabi mula sa kontrol ng teknolohiya. Samantala, sa loob ng bulwagan, napansin ni Kay na tumigil sa paggana ang kanyang unit at lumitaw ang salitang "Lost" sa kanyang braso. Nagalit siya nang mapagtanto na malaya na si Miyabi. Sa kabila nito, hindi pa rin siya sumuko at nag-activate ng kanyang ultimate armor, Destruction. Sa huling bahagi ng labanan, ginamit ni Thor ang kanyang natatanging kakayahan na Aegis Desir upang harangin ang mga atake ni Kay sa kabila ng kanyang mga sugat na gawa ni Thor na makalapit at patumbahin si Kay gamit ang isang malakas na suntok na bumasag sa armor nito. Dumating din sina Lilith at Tatsu matapos nilang maubos ang mga sundalo sa labas. Sa kabilang banda, si Equipment Smith ay labis na nagalit sa pagkatalo ng kanyang mga masterpiece. Pinagtawanan lamang siya ng witch at sinabing lipas na ang kanyang teknolohiya. Dahil sa labis na pagkapahiya, nagdesisyon si Smith na sirain ang lahat at sunugin ang paaralan, ngunit bago pa niya ito magawa ay biglang sumulpot si Kay sa kanyang likuran at tinarakan siya sa dibdib. Kinuha ni Kay ang pocket watch ni Smith at sinabing siya na ngayon ang may hawak ng pinakamalakas na kapangyarihan habang nagliliwanag ang kanyang mga mata sa gitna ng kadiliman. Pagkatapos ng matinding labanan, nagpahayag ng pasasalamat si Julie at ang kanyang mga kaibigan kay Thor para sa kanilang tagumpay. Gayunpaman, biglang nagbago ang paligid at lumitaw si Kay na kilala rin bilang si Kevin Wayfair mula sa anino ng isang istruktura. Sinabi ni Kay na hindi pa tapos ang lahat at nagpakita siya ng isang kakaibang anyo ng kanyang blaze na nakabalot sa isang teknolohikal na baluti. Dahil sa galit, sumugod si Tatsu upang atakihin si Kay, ngunit mabilis siyang sinalag at pinatamaan ng kuryente hanggang sa mawala ng malay at bumagsak sa lupa. Pagkatapos nito, tiningnan ni Kay si Lilith at sinabing ang isang exception na tulad nito ay madali ring mabasag bago niya ito binaril gamit ang kanyang sandata na nagdulot ng isang malakas na pagsabog. Sa sumunod na sandali, ipinakita ang pagbabago ng anyo ni Kay kung saan lumabas ang malalaking pakpak na gawa sa liwanag at isang maskara na tumatakip sa kanyang mukha. Sinabi niya na ang kanyang sandata ay ang pinakamalakas na paraan ng pagkawasak at walang sino man ang makakatayo laban dito. Naglabas si Kay ng isang napakalakas na enerhiya na bomb alot sa buong paligid habang sina Thor at Julie ay nakatingin lamang sa takot. Nagpatuloy ang pag-atake ni Kay at nagpaulan siya ng mga bala ng liwanag mula sa langit na nagdulot ng malawakang pagkawasak sa mga gusali ng Koryo Academy. Habang nangyayari ito, humarang si MS, Tsukimi, na nakasuot ng kanyang bunny suit at maid outfit upang salagin ng isang dambuhalang bolang apoy na tatama sana sa mga estudyante. Gamit ang kanyang sariling sandata, matagumpay niyang nahati ang atake at inutusan si Thor na tapusin na ang kalaban habang inaasikaso niya ang kaligtasan ng iba. Sa gitna ng kaguluhan, muling hinarap ni Thor at Julie si Kay sa isang bukas na espasyo. Tinanong ni Thor kung wala ba talagang mahalaga para kay Kay o sino mang nais niyang protektahan, ngunit sumagot ang huli na ang tanging mahalaga sa kanya ay ang absolute power. Nagpatuloy ang palitan ng mga atake kung saan sinubukan ni Thor at Julie na magtulungan upang makahanap ng butas sa depensa ni Kay sa kabila ng kanilang koordinasyon, mas malakas pa rin ang puwersa ni Kay at paulit-ulit silang napatalsik sa sahig. Makalipas ang ilang sandali, nakita ni Julie na dumideryugo na ang braso ni Thor at tila hindi na nito kayang lumaban pa. Dahil sa matinding emosyon at kagustuhang protektahan ng kanyang kapareha, biglang nagbago ang anyo ni Julie. Binalot ng madilim na purple na aura si Julie at naging pula ang kanyang mga mata habang sumisigaw sa galit. Sa isang iglap, naging napakabilis ni Julie at sunod-sunod niyang tinamaan si Kay nang hindi ito makagawa ng paraan para lumaban. Naging brutal ang bawat saksak at hiwa ni Julie habang unti-unting nawawasak ang baluti ni Kay. Samantala, napansin ni Thor na nawawala na sa sarili si Julie dahil sa paghahangad ng paghihiganti. Sinubukan niyang tawagin ang pangalan nito, ngunit hindi siya pinakinggan ni Julie na patuloy lamang sa pag-atake. Upang pigilan ang tuluyang paglamon ng dilim sa puso ni Julie, tumayo si Thor at hamarang sa gitna ng labanan.
Sa sumunod na eksena, ipinakita ang pagbaon ng sandata ni Julie sa balikat ni Thor na siyang ikinagulat ng dalaga. Sa halip na lumaban, niyakap ni Thor si Julie at sinabing hindi siya patay at narito lang siya sa tabi nito. Dahil sa init ng yakap at mga salita ni Thor, unti-unting nawala ang madilim na aura ni Julie at bumalik sa normal ang kulay ng kanyang mga mata. Nagkaroon ng sandaling katahimikan habang naglalaho ang kapangyarihan ng paghihiganti sa paligid nila. Gayunpaman, muling bumangon si Kay mula sa pagkakahandusay at inihanda ang kanyang huling atake. Sinabi ni Kay na ang kapangyarihan ay ang tanging bagay na natitira sa kanya at handa siyang pumatay para dito.